Good morning mga karohos. Good morning, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ngayong araw po ng Huwebes, bali April 30. Yan, another day and another house improvement po para sa mga ongoing project natin. Ayan mga karohos, kahapon nga po pala nagpa-bend po kami ng flashing para dito sa project natin sa Phase 4. So pupunta muna ako rito sa may Mulawin. Yan, dyan po tayo nagpa-bend kasi bumalik pa po kami ni Mrs. ng Tansa. Pagkatapos ko lang po magbigay ng update sa project natin sa Phase 4. Gawa nung nakalimutan niya po namin yung pull-out basket para dito sa cabinet project nila Master Batang. Ayan mga karoon, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Yan, update tayo sa mga project natin. Let's go! Tara! Ganda ng umaga natin. Malamig-lamig pa. Mamaya mainit na naman. Bali, nandito na po tayo mga karohos sa Roof Avenue and Trading. Ayan. Nung may project po ako sa Anyana, halos dito rin po ako bumibili ng mga roofing materials. Diyan lang po kasi yung Anyana eh. Nandito na tayo sa Mulawin. Kung nakita ko na yung materials natin, mukhang tapos na. Eto na po yun. Halos okay na. Ano na lang siya? Kasya ba? Kasya to, kasya. Hindi, pwede naman sa ibabaw. Dito? Dito. Oh. Yeah. Sikat na vlogging na. Ano yung ano niya? Mga vlogging niya. Ayos. Ano kayo makulang? Yan lang po yan. Ayan po, nakuha na natin. Diretso tayo sa Phase 4. Dumaan muna tayo rito sa Carissa 7. Ayan, binilang ko ng tsinela si Master Dindo at saka si Bilog. Kaya kahapon sa vlog natin, yan po kasi si Master Dindo at saka si La Bilog, ilan sa tropa. Talagang makikita mo yung malasakit po sa trabaho. Yan na, hindi naman natin inutos sa kanila, naputulin nila yung tsinelas nila. Pero nagkukusa po. Yan, napapalitan ko po yun. Siyempre, pang araw-araw nilang ginagamit yan sa hanap buhay. Tara, sa Lumina Homes Phase 4 tayo. Okay mga karos, nandito na tayo sa Lumina Homes Phase 4 project. Yung magandang araw kila client owner. Isang project na malapit na pong matapos to. At ito po yung ating tinututukan. Okay. Bilog, good morning. Good morning. Tingnan niya tsinelas mo. Ito bagay sa ito. Ganito kulay eh. Ayan ah. Thank you, sir. Sige. Putol nga yung dulo. Itago niyo yan para yan na yung pang-anay natin. Pang total ground. Ayan mga karos, na-discuss ko po kahapon na kung ano po namin dinatnan po tong area na to. Siya po namin diniiwan. So ayan pinadamuhan ko na kay Bilog, pinalinis ko na. Yan para hindi naman po tayo mapahiya dito sa may-ari, di ba? Kasi tinitingnan din po yan eh. Halimbawa, kung magpapa-request ka na ng refund ng construction doon, pati po yung yung mga area na kung saan nakatabi na unit, tinitingnan din po yan. So kailangan niya malinis. Tapos ito, pinasusuyo ko na lang po to kay Bilog. Kasi hindi naman po natin kontrolado yung damo kung hanggang kailan po siya gustong maging ganyan. Natataas pa po yan kasing taas nitong bahay na to. Basta ito isa parang malinis lang kasi nasa tapat po ng bahay. So yan naman po isa, hahakutin ko na lang po yan. Master Dindo, good morning. Good morning. Yan na yung ating bar counter. Kaya Dindo. Hoy, thank you. Bagong tsinelas. Yan para yung manipis na kasi ito eh, yung ginagamit mo. Yan na lang yung nyo, putulin nyo, no? Oo. Ayan, bar counter. Siya nga pala, kung matatanong nyo bakit yung sidings nito kulay puti, ang ginamit namin dito tiles, tsaka to. Yan, bali yung tiles na to isa 60 by 120. Pwede ko silat na lang namin. Yan talaga ang dyan, gagawin pati doon sa gilid. Yan tiles ang ginamit natin kasi kung ganito na naka duko varnish, katagalan po kasi yung mga sidings nababakbak. Kaya para mas pulido natin ma-turn over, ganyan po yung yung finish.
Ito yung ano natin, content natin kahapon. Ito yung ating TV console. Napakaganda naman talaga, di ba? Ayan na. Kuya, tulungan mo si Bilog. May dala kasi akong gamit dyan. Ayan. Okay. Log, tara. Tulungan ka muna ni Kuya Dindo. Nakalak? Teka lang. Meron tayong karagdagan na bakal na dinala. Tapos itong Python board at saka yung flashing. Yan, bali itong Python board po na ito, dito po natin yan gagamitin. Ayan na. So dadagdagan po ni Bilog ng bakal to. Ayan na magsisilbi pong pamakuan po ng Python board natin. Tapos saka po ilalagay yung flashing. Tapos ipagpapatuloy ni Master Dindo yung pintura na beige para maganda po siya tingnan hanggang dito. Saka tayo maglalagay ng flashing. So ito po yan. Tapos ilan sa mga assignment natin is yung pagwa-waterproofing ng pader sa back extension. Tsaka yun dito, papa-waterproofing din natin to. Yan. At saka yung bubong, touch up tayo na retouching ng Elastoseal. Ayan yung ano natin, flashing. Yan, kailangan natin maglagay ng ganyang kahaba para po maisuksok po doon sa gilid. Pero yung Python board muna, Log, tatanggalin mo yung yung polycarbonate na nilagay mo dyan. Papalitan mo ng Python board. So ang purpose nito, para hindi ho pumasok yung tubig dito. Grabe, para dun lang, napakadami ng detalye sa materyales yung kailangan natin i-provide. Para dun lang. Hindi kasi natin pwedeng isagad yung pader natin dun kung pwede lang. So pader sana ginawa ko dyan nung ginagawa pa yan. So yung bawal po kasi. Tapos ilan pa sa mga assignment nga is mag-i-elastosilsilan tayo dyan. Ipaikutan ko po uli ang taas, pati itong bubong sa harapan, para sigurado tayo na maganda po yung trabaho at gawa natin. Okay na yan, Log. Ibaba mo pala to. Ito. Ilalagay mo to dun sa gutter sa harap, tsaka gutter sa likod. Yan, susuksok mo siya. Yun, yung hawak kong materialis na yun, kulang 400 pesos ang isa nun. Pure stainless. Yun ang magsisilbing gutter strainer. Gawa ng kapag naglagay ko kasi tayo ng PVC na gutter strainer sa gutter, bumabara. Kaya naglakaroon po ng overflow. So yun po ang ilalagay natin para maganda at matibay. Hindi po kinakalawang yan. Yan ang update natin dito. Bali, ayan pa, may mga ilan pa sa trabaho tayong gagawin para kapag tinurn over natin yung unit. Wala na yan, kuya. Ako lang bahala dyan. Kapag tinurn over natin yung unit, talagang hindi lang po malinis, maayos pa. Yan, itong project na to, nakaka-excite na ma-turn over. Tapos sa Sabado, makikita na po natin dito yung mga ilan pa sa mga aluminum. Yan, dito magkakaroon. Nagpalagay si client dito kasi maganda naman may separation yung lutuan sa living area. Para every time na nagluluto, hindi papasok yung amoy dito. Tsaka yung init. Tapos dito naman, sliding door. Tapos may owning window tayo rito. Dito banda, may owning. Per counter, linis na. Yan, maglalagay pa kami ng ilaw dito. Yan, tig-isa. Yung kalat at basura, ayan, nakasako naman. Kaya hindi naman to mahirap palinisin. Okay na po tayo rito. Yan, ito muna yung update natin dito sa Phase 4 project. Sa mga susunod na araw, may bago tayong may papakitang update dito. Sa tansya ko, ang turnover po nito first week ng May, pero siguro yung pang 6 days or pang 7 day. Yan, kayang-kaya na po natin ma-turn over to. Tara.
Bali mga karos, umuwi muna tayo saglit sa bahay. Ayan, magpapalit po tayo ng sasakyan. Okay na simulo, mag-i-bike na lang po tayo sa pagbibigay ng update. Tsaka pala, nilabas ko yung lutuan ko. Ang init kasi magluto sa loob ng bahay. Dahil alam naman natin, yung mga ganitong klaseng bahay, pag nilagyan ng extension, walang ventilation, walang bintana. Yan, maraming salamat nga po pala kay Sir Jaime Hervey Kabakang. Yan, wag daw po masyadong ganitohin or alugin yung aquarium. Kasi yung sound wave po nito sa loob is mas malakas compared dito sa labas. Sir, maraming salamat po. Hindi po ako talaga masyadong maalam sa pag-aalaga ng isda, pero malaking tulong po yung comment niya. Yan, maraming salamat. Yan. Ginaganito ko kasi yan na nakaraan. Ayan, ginaganong ko. Di daw maganda yan. Naka-formation na naman kayo, ha? You know, naka-formation, no? Kulit! Si kulit, oh. Kulit! Bali mga karos, pumunta naman tayo rito sa project natin sa Lumina Homes Phase 3. Yan, nakipark muna tayo rito para yung kalsada medyo maluwag. So sinabihan ko rin yung tropa dito na magpark, gawa ng maluwag naman po yung yung parang pinaka sidewalk. Yan. Yan, update tayo rito. Nandito si Louie. Tapos matapos pong mapinturahan ni bilog ng primer po to. Ayan, may handle na nga rin po pala yung yung gate. Yung stainless po, hindi po to pinipinturahan. Yan, kung pipinturahan natin to, may tendency rin po yan na mabakbak ang pintura dyan. Hindi na po namin pinipinturahan. Tine-turn over po namin yan ng malinis na parang ganito. Ganyan lang siya. Stainless naman po eh. Pati yung down lock. Yan. Eto, hindi pa napahira ng primer. Louie, good morning! Good morning. So ito na yung trabaho ni Louie na ginagawa rito. Bali matapos lang po si Bilog dun sa mga installation natin sa Phase 4 project. Yan, babalik po siya rito para dito sa ceiling. Yan, dyan po sa ceiling, ikakabit po natin yung PVC panel na puti plus dalawang ilaw at saka isang exhaust fan. Yung mga gamit nga po pala rito, pinull out ko. Ayan, pinull out ko muna. Bali, kakabit mo na rin yung mga dyan, water closet. Ayan, yan po yung mga gagawin ni Louie rito, accessories. At saka yung nakikita nating siroho na tiles po rito. Yan po talaga ibinabakante namin. Nahayaan muna namin matapos yung floor area doon sa TNB. Nang sa ganun hindi po mahirapan yung installer na magawa niya po ng maayos yung installation ng tiles. Ay naayos na lang ni Louie yan. Tapos dito marami pa naman pong ikakabit, kagaya po ng mga kornisa. Yan. Kakabit pa po rito. Tapos sa finishing carpentry, hinintay natin dito si Master Jojo. Tapos kapag natapos na yung finishing carpentry, pwede na po tayo magpa overall paint. Yan dito sa project. Tapos itong window, bali yung ilan po sa mga salamin dito dapat palitan kasi yung iba talaga inabutan na natin na may basag. Lalo na doon sa may taas. Yung salamin, doon po sa may open window, schedule ko na po yan. So kailangan kasi matapos muna yung pintura ron bago natin ibalik yung steel window. Yan, ito na po muna yung update natin dito. Mamaya babalik tayo sa phase 4 para makapag-update po uli sa mga nagawa po ron. Tara. Wala pa lang walang bulb. So dalawa. Yung kayang wala ka nang kailangan diyan. Okay na. Wala naman. Sige. So ball bulb or angle bulb para sa supply, yun lang muna yung bibiling ko. Sige, dalawa. Yan, humabol po si Louie ng materials para maikabit niya yun sa mga TNB. So yung kailangan ni Louie ron lahat. Yan. Tara. Sige, salamat. Magandang araw nga pala kila client owner dito, also kay Ma'am Del. Yan, magandang araw and good morning. Nandito pala tayo sa phase 2 muna. Nabigay tayo ng update din dito. Good morning. Good morning. Yan, ito yung yero natin. Siguro by next week baka may kabit na po natin yan.
Yan, ginagawa po ni Epoy dito, nagpopondo po siya ng bistay na buhangin para sa plastering. Tas tayo kahapon, nagpa-deliver po tayo ng karagdagang buhangin na yun. Madami na uli. Para naman po yun rin yan sa installation ng tiles. Tsaka pang ano na rin, pang plastering na rin. Yan, medyo mataas-taas yung pader dito. Yeah, morning. Morning, boy. Pang aircon na sa kwarto. Sandy, morning po. Morning. Good morning. Kuya Richard, good morning. Nandito na si Kuya Richard, nakabalik na. Ano, sila nagplastering kahapon yan. Pasado ba? Ayos ba? Wala ka kasi kahapon. Yung pinagpatuloy nila. Ayun na. So ito yung ginagawa ni Kuya Richard. Palitada. So kung matatapos yung mga palitadahin po rito, yan, makakapag-schedule na tayo ng roofing renovation. Yan, medyo malaki-laki yung bubong dito. Kuya, pwede mo na tuloy nyo pa. Tapos karagdagan na linya ng wiring dito para sa automatic washing machine. Yan, meron po tayo dyan. Tapos yung dito banda, binubuhay namin yung saksakan dyan eh. Tapos yung 3-way, hindi na mawawala sa amin. Kuya, ba yung 3-way switch po Hindi ta. Yung lagi mong ginagawa. Ito po, yung ilaw rito. Yan, yung 3-way dyan. At saka yung para sa mga CCTV camera. Yan, may abang tayo. Sige po kuya, pwede nyo na po ituloy. Yan. So, ito muna. Pagka naikabit yung mga bubong na yan, kisame. Schedule naman ako ng delivery para po sa mga tiles materials. So, ngayon na plastering muna. Si Kuya Richard pala, si Kuya Sandy, babalik po sila ng Garden Premier Project. Ang may iwan dito yung mga electrician at saka yung mga welder natin. At saka siya na Epoy. Sila yung may iwan dito. Yan, meron pa tayong mga 2 linggo, more or less 2 weeks bago natin umpisahan yung 2 kasunod na project. So yung update, yung project natin sa may New Leaf Subdivision at saka sa Anyana Bel Air West sa may Sanha Mayor. Alright, maya break time muna. So may mga asikasuhin lang po muna ako. Tara. Mga karos, nasa biyahe tayo papunta kay Ma'am Melanie. Ayan, magbabayad po tayo ng ating mga materyales na mga pinadeliver sa kanya, saka yung mga kinuha nating materyales na nakaraan. Tapos magkikita po kami ng kapatid ni client ngayon para sa project natin sa New Leaf. Ayan, bali asta rin po natin sa kanila kasi sila po ang mag-aasikaso ng mga kailangan para dun sa project renovation. Yan. Tapos kasama na rin po, bali magpapasay na po tayo ng contract kasi nagkasundo na po kami ng kanyang kapatid na nasa ibang bansa. Ayan, again, maraming salamat po sa tiwala. Itong project is less than 2 weeks maumpisahan na. Ayan mga karos, mag-aasikaso lang muna tayo rito sa hardware. Pupuntahan ko si client owner, then babalik tayo ng Lumina Home Space 4 para makapag-update sa mga nagawa po ron. Bali, inuumpisahan na po doon yung pagre-retouch ng mga bubong sa project. So napakahalaga po yun. Kita nyo naman, napakaganda na po ng loob ng bahay. Kung may problema yung bubong, may tulo, bali wala. Kaya kailangan ma-prevent po natin yan. Papawala ng init. Okay. Binabasa yung lupa. Yan. Yan, nakabayad na tayo. So, ano nga ba yung binayaran natin dito? Aquagloss It sa garden. Sa garden ulit ito, mga binayaran natin. Tapos ito yung bumili tayo ng wall putty. Sa ngayon pa daw isa wala pang available, wala pa pong deliver, pero magkakaroon daw sila. Yan. Tara. Bali ayun mga karos, okay na po kami ni client. Okay na yung contract natin, napirmahan na po nila. Tapos hindi naman tayo naghintay po rito, mga 2 minuto lang dumating po kagad sila. Ayan, maraming salamat po uli sa tiwala. Bali itong project natin sa New Leaf baka less than 2 weeks or wala pa, or baka abutin or 2 weeks, isa makapag-umpisa na po tayo.
Tara. Eh, naisipan kong dumaan dito sa pet shop, mga aquarium. Kuya, may bulati ka? Meron. Wala ko. Super worms. Oo, 40 piraso. Ang laki nito kuya. Ayan na. Bibili po tayo ng ano, ng pagkain po ng Oscar. Tsaka to kuya, magkano po isa nito? 5. Yan na, bibili rin ako mga ano, 40. 40 piraso nito. 40 din na worm, no? 40 na worm, tsaka 40 rin nito. Yan, kayang-kaya nilang kainin to. Hindi pa masyadong malalaki. Laki na nito. Mukhang nabenta na yung ibang flower horn na. Oh. Ito na lang natira. Ang muna lang yung buko. Ang nauna na tayo. Kaya bili rin na po ako nito. Naubos na yung ganito ko eh. Pagkain ng ano, flower horn. XL. Aha. Lalaki na, no? Kayang-kaya na nilang lulukin yan eh. Ang lalaki na rin nun eh. Ito, kaya na nila ba? Oo, kaya-kaya na nila yan. Uy, ilang buwan na rin kasi yun eh. Oo. Mukhang nabenta na yung pako ah. Ako. Yung pako, yung laki rito, yung malaki. Ay, oo, tagal na. Ang tagal na nabenta. Yan. Ganda, in-oxygen pa. Kalaban lang nito dito, ano? Init. Init nga, kaya- Kahit naka-oxygen to, kung mabibilat ka, wala na. Wala rin. Pag mumuwis kasi loob yan eh. Wala na nakakita. Bagay, mabilis lang naman. Nandun na kagad ako sa bahay. Dahil ano, isasama mo na doon. Hindi, may sarili sila aquarium. Alam ko, lalaglag ko na din lahat. Isang ano mo na eh. Okay na. Ayan na. Hindi naman magastos mag-alaga ng isda. Kung maalala nyo si Bingo, yung aso kong American Bully noon, bago po namatay yun, siguro lahat-lahat ng gastos namin ay umabot po ng ano, ng 100k. Yan, bukod pa po doon sa pinambili po ng aso. So ang isda, hindi naman. Ngayon nga lang ako halos bumili ng pagkain yan. Yan, shoutout po kay kuya. Nanonood din po yan ng mga vlog ko. Yan, naisipan ko kasing bumili rito na nakita ko maluwag yung kalsada. So ito yung trade school. Tapos dun banda yung hardware ni Ma'am Melanie. Yung pinuntahan natin kanina, papasok naman ng Philinvest, bandang kanan. Lagi kasing traffic dito. Kaya naisipan ko, daan muna ako kay kuya para bumili ng pagkain ng isda. Simula po nung nag-alaga ako ng isda, hindi ko naman sinasabing nawala yung stress ko, pero nabawas-bawasan. Nakatulong din po yung pag-aalaga ng isda. Pagka uwi galing trabaho, tatambay muna sa labas, panonoorin yung aquarium habang gumagalaw o lumalangoy yung mga isda. Malaking tulong din, di ba? Yan na. Ayan, uuwi po muna ako sa bahay kasi mag-i-e-bike na lang po ako pabalik po dun sa Phase 4 para makatipid-tipid naman tayo ng gasolina. Kaya sabi ko naman po sa vlog, kung sobrang init, ay wag na magtipid. Ngayon kasi kita nyo maulap oh. Hindi ganun kainit. Hindi kagaya kahapon. Grabe kahapon, tindi ng init. Tara, saan na tayo? Luminaw Space 4. Iuwi ko lang po itong sasakyan. Papalit tayo ng e-bike. Let's go. Tara.
Ayan mga karos, nandito na tayo sa Phase 4 project natin. So angat ko lang yung camera, pero hindi ako sigurado kung kita. May mga nagawa na po dyan, kaso nga lang isang patong pa lang po yung touch up namin or yung retouching natin. So isang patong pa lang, gawa ng sobrang init. Yung workers, hindi siya masyadong makakatagal dun sa taas. Pagka nakaipon, bili tayo ng drone. Medyo mahal kasi yung original na drone eh. Pagka bibili tayo ng drone, kailangan yung ano talaga, yung quality, para magtatagal ang buhay sa atin. Yan. So ito, nag-apply na si Bilog ng waterproofing dito. Yung likod log, wala pa yun, no? Sa likod. Aliyan, mapaalala ako sa may ano eh. Tulog. Tulog. Tapos ito na sealant mo lahat, nasilyado mo lahat. Isang ano pa lang yan, ha? Yung dati natin dyan. Lagyan ko ulit. Nilagyan mo ulit. Okay. Nabiyak. Yan, buti na lang para kahit pa paano nadoblehan bago po tayo mag turnover. Yun, may flashing na rin puro na. Ito yung sinasabi ko. Yan, yan, didilim talaga to. Tapos pinturado na po siya. Bali picing board po yan. Tapos nagdagdag kami ng bakal dito. Ayan, bali i-retouch na lang po yan. Yan, kailangan talaga natin gawin yan kasi maganda nga siya tingnan sa una. Eh kung tutulo naman, di ba? Sila Master Bata nagkabit pala rito ng sliding door kanina. Yan, may sliding na to. Ang kulang na lang dito, kailangan natin maglagay ng wood edge dito. May tinatawag na kornisa. Medyo naglinis na sila rito. Ayan yung water heater. Tapos ito yung shower set. Yan, medyo marami pa ilalagay rito. Yan, meron pa tayong ano dyan, towel bar or towel rack. Tapos yung basin cabinet set with a cabinet mirror. Yan dyan. Tapos dito, yung mga switch button pala niya nandito sa ilalim. Ayan. Ito yung bago rito, may ilaw na. Yung kahapon yung nag-vlog ako rito, wala pang ilaw. Tapos dito sa TV console, ito naman yung switch button niya nandito. Ito yung bago, yung ilaw rito. Ayan o. Ayan, nalagyan na rin ng ilaw. Tapos, naikabit na yung dalawang pintuan natin. Itong solid door. Yan lang. For retouching na lang po yan. Tapos dito naman sa closet, ang bago rito, ayan o. Meron na po siyang hanger rod. At saka rito sa baba. Ayan, meron. Taas at saka baba. Tapos naikabit na po yung cabinet handle. Dito ka na pala nagkakabit ng hanger rod. Ayan. Dalawa lang to, no? Kabilaan lang. Ayan, kabilaan lang yung hanger rod. Tapos, hinihintay na lang natin. Bali, sliding door po to. Nagawa po sa wall mirror. Ayan, sliding door, glass in aluminum. Ayan. Ayan. Tapos, may stopper na rin po. Mahalaga yan, no? Ayan, para hindi po untog to rito sa pader. Tapos nagpalagay rin ako ng stopper dito. Pero sa floor type na. Para matibay-tibay. Yung update pala rito sa Korean blinds. Siguro siguro 2 to 3 days. Yan nandiyan eh. Sir, hindi ko na sir Sige. Bibili na ako mamaya. Tapos bukas, ihatid ko. Tapos may butas na yan. Kompleto naman ba ito? Bako lang. Ha? Yung poset? Okay. Sige, sabi na nga ba, yun ang wala. Yun. Tapos yung towel rack dito. Meron dito. Okay.
Yun na lang naman pala. Ito. Salamin, wala. Hindi, ano yan? Yung mismong cabinet yan. Set nga pala. Set na yan eh. Yung tungkol pa sa mga ibang aluminum or glass and aluminum na ikakabit dito, usapan na lang namin pag malinis na. Yung dalawang screen door, pag malinis na lang po ito ang harap ng bahay. Para bagong-bago kapag turn over. Yung update din dito, ayan ah. Yung baka bukas, kunin ko na po ito. Yan, para matanggal na po yung mga kalat dito. Atin din ba yung pintuan na yan? Yan yung giniba sa likod na inilipat dito. Inilipat dito. Yan yung tinanggal po sa likod na dapat ay para dito. So nga lang, mas gusto nila client yung ganong klaseng pintuan, kaya hindi na natin nagamit. Yan na. Ayun niya, oh. Medyo pulado na yan, oh. Medyo pula na. Naka waterproof na rin pala yung gilid. Okay. Kung gusto mo, dali natin yung hagdanan na mahaba para i-ano mo na lang doon. Oo. 'Di ba? Kahit hindi ka na magpaalam. May tao doon sir, pagkano? May nakatira doon. Di mas maganda kung may tao. Saka may nakalagay na May, trapal. may trapal? Oo, Lo, sa likod. hindi kaya sila nagpako ron? Sa tingin mo? May pako? Yan yung sinasabi ko. Yan yung sinasabi ko. Hindi natin maiiwasan. Porket may nakikita silang pader na ginawa natin, basta-basta na lang silang papako. Dapat nagpapaalam. Ang tendency kasi niyan, yung pinagpakuan nila, pwedeng tumagos din yung tubig sa tuwing umuulan. Kaya magkakaroon ng leak problem yung ano dito, gawa natin. Kaya nga ipinagbabawal po talaga na hindi ka nagpapader. Kailangan may pader ka rin, may sarili kang pader. Yan na. Bali ito mga karawas, hanggang dito na lang po muna yung vlog ngayong araw po ng Webes. Yan, kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod na video. Saka, magdodoble ka dyan? Yan, sa gilid. Okay. So, God bless po sa ating lahat. Ito po muna yung update natin ngayong araw. So, paalam po muna. Yan, let's go. Tara, bali bukas kukunin natin to para malinis na rito. Yan, para wala na tayo masyadong inaalala. Tapos dito naman, ayan na. Yan, nilinis na ni Bilog. Kasi ito, hindi ho natin nalalagyan ng motor o hindi natin napaparkingan dahil yung damo, medyo nag-landslide na. So, ayan, okay na. So, kapag bukas, dala ko yung sasakyan, linis po lahat yan. Tapos, mga konting kalat na lang every day, kada punta natin, saka po tayo unti-unting maglilinis dito. For general cleaning na po to, konti na lang. Yan na.